So magandang hapon po sa ating lahat. Wala sumasagot kasi English speaking dito. No? Good afternoon to everybody. O everyone. Kasi di man ako ako lang nagpipreach po dun sa amin kaya parang nagsasawa na ako mag-preach. Hindi katulad dito, daming nagcha-challenge. Minsan pag nanonood ako ng live nyo, parang ayaw ko mag-preach dito kasi ngayon nininervyos na ako eh. Napaka-dynamic na yung mga preachers dito. Ayan. So, bumasa muna tayo bago anong lahat. So, buksan po natin ang ating Bible sa Mark 10. Mark 10 verse 13. Tatlong lang yata to, tatlong verse lang. To 16. Okay. Diyan na po tayo. Say amen pag nandyan na po. Okay, so marami akong narinig amen. Simulan na po natin. Salitan po tayo sa pagbabasa. Okay, so Mark chapter 10 verse 13, and they brought young children to him that he should touch them, and his disciples rebuked those that brought them. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. Put his hands upon them and bless them. Tayo manalangin, dakilang Diyos amang banal, salamat po sa hapong ito. Muli dinala mo po kami rito sa bahay sambahan upang muli ay ikaw sambahin namin sa Espiritu at katotohanan. Turuan mo po kami, ilid mo po kami, Lord. Gamitin mo lamang ako as your messenger, Lord. At lahat po ng bibitawan po natin ay mula sa inyo, Lord. Lord, thank you. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. So, pwede na po tayong umupo. May itong mga huling araw, parang medyo lagi na ako nahihilo. Kaya isang beses ay inimbitahan ko si July kasi sabi niya, kung pwede daw siya mag-preach doon, sabi ko, ngayon na. So, paalam daw siya muna kay Pastor Alex. Sa tamang proseso, para kasi mayroon naman siyang pastor. No? So, siya nag-preach sa amin nung last Sunday. At nakaligtas ako sa isang preaching. May mga preacher din ako doon, kaso lang ay hindi naman lagi. Katulad ni Jezreel, siya ay nag-surrender na sa Panginoon niyan nung camp. Nung matapos mag-preach si Pastor Alex, nag-invitation, nag-forward sila ni July. Yan, kaya isa na siya ngayon sa inaasahan kong mag-preach. Basta't may internet. Sabi ko, pwede kumuha ng preaching sa internet, basta't hindi lalayo sa doctrine. Biblical doctrine. Kasi marami sa internet kasi na bari ang internet is ecumenical. No? Kaya may mga mababasa ka doon na hindi biblical standard. Yan. Kaya okay naman yung kanyang kasi mayroon naman siyang sandata na, yung ibig sabihin yung nasasandatahan na siya ng doctrine ng Baptist. So doon sa aming lugar, mainit doon eh. Kaya nga ako nangitim. Yung balakubak ko na lang naman tirang maputi. Parang nga yung pumayag misis ko eh. Siya lang daw ang maputi eh. Paiitimin ko kaya to. O yan. So yung balakubak ko na lang ang maputi. Saka mga ilang piraso ng aking ngipin. Yan. Ang ating topic sa wala na pala nakikita diyan no. Binigay ko kay Sister Budang nung last
3 weeks nang nakakaraan. Bali 2 months na akong dinapunta dito. Mula nung nag-preach ako nung nakaraan, no? October kasi hindi ako nag-preach dito eh. Ayun. For such is the kingdom of God. Basta kung ano na lang makita ko, yun na lang itatitle ko. Ayan. Nakita ko dito sa, anong verse yan? Sa 13, sabi niya, okay, dito, sa yung such na yan, yan sa 14, doon sa last words, for as such is the kingdom of God. Yan, doon tayo, mamaya. So, ano yung unang nilagay dyan? Sister Bods, parang redundancy lang din yung nilagay ko dyan eh. Mark 10, verse 13. So, in verse 13, and they brought young children, wala ba yung yung inilagay ko na, kunyari, alliterated? Wala. Hindi mo nilagay, verse lang. So, sayang naman yung pinaghirapan kong English. Kasi nilagay ko doon, well, I you know. Di ba? Naintindihan niyo yun? Parang Pacquiao nung una pang nag-i-English, bubuksing siya. You know, I box him in the face. And he absorbed my sabi niya, my box. Sabi niya, my box. Ganun lang din ang English ko eh. Kaya, hindi nilagay ni Sister Budang, so nalimutan ko na. Matindi kasi yung ko ngayon yung memory gap. Katulad nung tinuturuan ko yung anak ko ng tungkol sa batas, yung batas na tuturo ko, yun naman hinalimutan ko. Kaya ang tagal kong inisip, ano ba yung batas na yun? Panahon namin yun, masikat yun sabi ko. Kasi ang pinag-uusapan namin yung tungkol sa yung liberty or democratic rights ng mamamayan. Katulad ng US o katulad ng Pilipinas. Kasi yung ginagayaan ng batas natin ay US. Ayan, kaya mapapalaban ngayon sina Pastor Alex kasi warrior yata itong presidente nila ngayon sa US. Problema na ni Pastor Alex yung kasi tatlo citizenship nito eh. Pang-apat hindi pa, wala pa. 3 citizenship nito. Ano yung una? US citizen. Pangalawa, Filipino citizen. Sa pangatlo, heavenly citizen. Yung pang-apat, wala pa. Kasi bata pa siya eh. Hindi pa sa tinutubuan ng buhok. Wala pang buhok si Pastor Alex. Yan. Ako, bagong tabas. At sabi nila, mukhang bata daw ako. Kaya tutuloy ko na to, baka kikis-kising ko rin yan para bagong panganak ng dating. Ayan. Kasi puti na eh. Puti-puti na. Sister Edilis, wala ba? Wala, nalimutan ko na yun eh. So, number 1 yata, bringing little children to the Lord. Doon sa Mark 10:13. Yun. Ayun. Okay. So, bringing little children to the Lord. Then, yung pangalawa, bringing them to the Lord. Parang redundancy, no? Bringing them to the Lord, Jesus, forbid them not. Ayan. Parang ginaya ko lang din yung nasa Bible. Then pangatlo, bringing little children, allow them to come is well pleased and joy to the Lord. Ewan ko kung tama English ko dyan, kaya bahala na kayo. Okay, kung medyo kulang-kulang. Tapos, number 4, what does the Lord mean when He says, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein. So doon po tayo iikot. Kasi malimit pagka nagsalita na ako, nalilimutan ko yung mga topic eh. Okay, so diretso na tayo, diretso na. So ang tanong ngayon ay, ano ba ang bata? Ano ba ang katangian ng bata? Ano ba ang gawi ng bata kumpara sa matanda? Ayan, kasi sabi dito eh, and they brought young children, ibig sabihin may nagdala. Yung bata, hindi pwedeng pag-alagala yan. Kasi kung walang sa kanya, kaya kailangan nila ng guardian, di ba? Pag yung pinasok mo sa school at may problema yan sa loob na school, dali mo dito guardian mo. Ganon. Katulad nung napanood ko sa sine, si Tae, nagkasala sa teacher, yung pelikula.
tinanong siya kung sino pumatay kay Magellan. Sabi niya sa teacher, hindi po ako. Sabi na, tapos dali mo tatay mo. Hindi pagpunta ng tatay, kasi sabi ko, tinatanong ko lang yung anak po ninyo kung sino pumatay kay Magellan. Sabi niya, hindi daw siya. Sabi naman ng tatay, hindi, wag mo po kaming gawing kriminal. Sabi ng tatay. Parehas lang sila mag-amay, no? So, parang ganot. Itong Bible na ito ay regalo sa akin ng pastors, Kasalanan po ni Pastor Alex, kung aabutin ako ng 3 oras dito, kasi sobrang laki nito Dati ginagamit ko, maliit lang, kaya madali lang. Sobrang laki nito, siyempre mabagal i-preach, matagal. No? Lalo naman, mabagal ako mag-preach. Tatagal tayo, kaya mag-start na kayo matulog. Gisingin ko na lang kayo pagtapos na, ha? Amen ba? Mamaw, hindi ka naman kukwestiyonin kung matulog ka kasi medyo may edad-edad ka na may edad ka lang naman sa akin ng 20 years ba? Ilang taon ka na? 63 na ako 63. 63. Ikaw? 78? Ilang taon ang pagitan natin? Nakailan libong araw na si Ma'am Au? Kung kwentahin mo yung 136 days ba sa loob ng isang taon? Kung siya, 78? 78? 78. Pero malakas pa si Ma'am Au. Tinitingnan ko si Duterte, pagpupunta sa Senado, parang parang hindi na, malulang talaga, mabibiglang, no? Pero mahina na yung katawad. Kaya kung magpipresidente siya uli, ay pwede ko nang hamunin ng nandro kami dalawa ng baril. Kasi bagal na kumilos Hindi na siya makabunot na mabilis. Ako naman, may gout naman. Walang tatamaan sa amin. Buhay kami na sigurado. Okay. Kasi nung nagrarally kami nung araw diyan sa may Liwasang Bonifacio, nakikita ko yan Ang nanay niya, chairman ng bayan muna doon sa Davao. Tapos ang tatay niya, crony ni Marcos, kaya hindi niya alam kung sino susundin niya nung siya yung naging presidente. Alam ko tibak-tibak din nung araw yan Estudyante siya ni Joe Masison. Sabi niya rito, brought young children. So, tingnan natin po, yung mga bata. Kasi yung mga bata na sinasabi rito, na may nagdala, sinaway yung nagdala. Kasi yung bata, hindi mo na pwedeng sawayin Di ba? Bata yan Pag sinasaway mo na, lalong nangungulit yan Halimbawa, itong si Mandy. Medyo lumaki na siya ngayon. Nakita ko, kumanta silang dalawa ng anak ni Jermel. Dati makulit pa rin hanggang ngayon, di ba? Malilit pa naman. Palapitin mo yan o hindi, lalapit yan. Magpakarga yan kung gusto niya magpapakarga. Yan, ganun ang ugali ng bata. Minsan iniisip natin mga pasaway sila. At may mga pastor minsan na pagbata pakatakbo-takbo dyan, madali siya ma-distract. Pinaluluhod yung magulang sa Kami naranasan namin paluhurin ng ng pastor Kasi malikot yan si Munmun sa si Joseph maliit. Pastor namin napakatapang. Pastor Alex, nung inobserbahan ko, punta kaming Baguio, napakabait Kung compare ko siya kay Pastor Mande, malayo bait nito. Si Pastor Alex, kaya swerte kayo, no? Swerte, kasi hindi kayo naniniwala sa malas. Mabait siya. Kung si Pastor Mande, pinag-drive ni July, sigurado batok ka abutin nito Ginawa niyang kinalog-kalog niya si Pastor Alex, ay nagpapahinga, tinitingnan ko, maganon-ganon. Hindi yata nakapagpahinga, paakyat at pababa Sabi ko, patay, pupunta pa yan ng Singapore pag uwi. Hindi nakapagpahinga, palagay ko Kinalog-kalog sa ni July, sabi ko. Ganyan pala mag-drive si July. Sino kaya yung mga miyembro ng BBT na maglakas ng loob magpa-drive doon? At saka si Brother Ron, nalakas ng loob paggamit sa kanya kay July. Mintras nakakausapin ko si July sa Baguio, sabi ko, obserbahan ko nga si July kung sakali maganda ang driving niya. Sabihin ko kay Jera, maganda driving niya.
Wala tuloy ako may balita kay Jera. Pambihira. Wala may balita. Kasi parang barumbado mag-drive pasigsag. Parang gusto kaming ilaglag sa banged. Sabi, may galit kaya to kay Pastor Alex sa aming mga pastor. Sabi ko, sinisip ko Kasi itinali ko na rin yung sarili ko doon sa doon sa pangalawang upuan. Baka pag preno niya, ako lilipad papunta doon sa banged, doon sa lusot ako sa salamin. Bilib talaga ako kay Pastor Alex. Sabi ko, mabait talaga ang anak. Hindi katulad ng tatay. Babatukan talaga to Si Pastor Jimmy, punta kami noon ng Revision. Kukwento ko lang, Pastor Mandy, pasensya na kasi hindi mo naman naririnig yung sinasabi ko, sabi ng Bible. Wala ka nang pakialam. Okay, so pakialaman mo na lang ako pag nandyan na rin ako. Malapit na din. Itong si Pastor Mandy, kami kasi nasira yung dating sasakyan, yung gulong na flat. Punta kami noon ng Nueva Preaching siya ng To the Jupers doon. Inabutan kami ng gabi kasi itong si Tokero, ang bilis magpatakbo. Kara mo, aeroplano ginawa doon sa kanyang Fortuner, yung Toyota, Land Cruiser. Ang bilis niyang nawala. Kami naiwan. Yung esportibo. So, nag-hotel muna kami sa Tarlac. Pag hotel namin, pasok Tarlac, naiihi kami. Kami lahat naiihi. Si Pastor Mandy huling umihi. Ang alam kong huling umihi, bago, kami nauna nila Pastor Jackson. Nandito pa noon si Joel Spera. Itong si Pastor Jimmy, pinakahuli sa amin. Ay sumunod si Pastor Mandy sa kanya. Pinagalitan si Pastor Jimmy. Inihian yung upuan ng upuan. Stricto si Pastor Mandy yan sa CR Siguro alam ko Ilang beses kami nagkasama yan sa hotel. Wala naman kami relasyon, Ma'am Lid, pero magkasama. Si Pastor Mandy, lalaki ho yun. Maari ako pa. Ayun. Yun. At yun nga nangyari. Kita ko paano nagalit siya Pero dahil sa medyo mahina pandinig namin ni Pastor Jimmy, binabaliwala lang namin. Alam ko, kaming dalawa umihi doon sa laking kalye. Mga batang kalye kami ni Pastor Jimmy. Kaya medyo may pagka-unruly namin. Kaya nakita ko paano kabait si Pastor Alex Ayan. Kaya pagdating ng Christmas, regaluhan nyo. Ako walang parigalo. Sama nyo na ako, matanda na ako Sama sa regaluhan. Okay. So, balik tayo sa bata kasi napunta tayo sa matanda Ito kasi si July, nisturbo yung utak ko magpakabait ka July para may balita naman ako kay Jaira na sagutin mo na si July kasi magaling mag-drive, saka magaling mag-preach. Tatlong topic lang. Tapos, masaya yung mga attender kasi tatlong topic lang. Si Jaira ron, lagi niya ako sinasaway, gabi na. Si July, wala pang tanghalian, tapos na Kanina dumating kami rito, alas 12 na, hindi pa tapos. So mahaba pala rito, mahaba pala service dito. Pero mukhang hindi kayo tatalo sa akin ngayon. Ayan, nung tinaway ito ng mga disipulo, sasawayin yung mga lalapit kay Panginoon, sa Panginoon. Sila'y tinuruan, sila pa yung pasaway. Mas pasaway itong mga disipulo, Pastor Jimmy. Pasaway itong mga miyembro na ng church. Ayan. But when Jesus saw it, he was much displeased. Nalungkot. Ano ba yung displeased? Yung nawalan ng gana, ganon? Ano ba Tagalog nun? Nawalan ng... Ano yung displeased? Hindi siya nalugod. Hindi siya nalugod. Maaring nagalit, ganon. At siyempre, sinaway niya yung mga disipulo, and said unto them, suffer the little children to come unto me, and forbid them not, for as such is the kingdom of God. So dito po tayo ngayon si sentro, for such as the kingdom of God. May mga doktrina na lumalabas, mismo pastor ng Baptist, na yung mga bata na hindi anak
ng Kristiyano ay hindi pupunta ng langit. At kaibigan niya ni Pastor Mandi, nagsusupport ng Jewish Mission. Siguro huwag ko nang banggitin anong pangalan, baka mamaya hindi nyo nasuportahan. Yan ang doktrina niya dyan. Ikinumpir niya kasi yung anak ni David na namatay, magkikita sila sa langit, sabi ni David, someday. Di ba? Doon ang mga nababanggit patungkol sa bata eh. Tapos dito, yung doktrina na to ay mas naririnig natin ng mga bata, tanggapin naman nila o hindi si Jesus dahil ano naman sila, hindi sila aware pa sa kasalanan. Hindi pa sila kumbaga biktima, kumbaga wala pa silang knowledge tungkol doon. Wala pa silang choice. Kapag sila'y mamatay, diretso na sila ng langit. Yun ang pagkaintindi dyan. Di ba? Malimit. Ganon, di ba? Kahit mga baptist, ganon din eh. Yung mga bata, safe sila, sabi. Kung katulad ng mga nasunog na mga bata sa Thailand. Ang Thailand, pag anong bansa yan, sigurado mga magulang yan, hindi Christians, di ba? Hindi Christians yun. At hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, mga batang yun. Kahit sa school siguro nila, kung mayroon silang school, sigurado may school yun kasi nagkaroon sila ng field trip eh. Namatay lahat yun, nasunog yung mga bata. Ang tanong ngayon, saan daw pupunta kaluluwa nun? Sabi nung iba, diretso sa langit kasi hindi pa sila aware ba yung tawag doon? Hindi pa sila biktima, kumbaga, ng tindi ng kasalanan. Na hindi katulad nating mga matanda, sa paningin pa lang, nagkakasala na tayo. Sa pang-amoy pa lang, nagkakasala na tayo. Sa pandinig, sa ginagawa natin. Sila, hindi pa nila alam ng mga ginagawa nila, hindi alam nila mga pinag-iisip nila, kundi mangulit lang, o magutom, hihingi na pagkain. Ganon. Kumbaga, sila yung tinatawag na dole out. Dole out, lahat kailangan nila ipoprovide mo. Okay? So, ganon. At ang ginawa ng Panginoon, nung naasar siya sa ginawa ng kanyang mga disciple, ang sabi niya, suffer the little children to come unto me and forbid them not, for of such is the kingdom of God. So yung pangalaw kanina, forbid them not. Then sabi, allow them to come. Babayaan mo sila na lumapit. Amen? Then he took them up in his arms, put his hands upon them. Yung 15. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as little child, he shall not enter therein. Dito papasok yung doctrine. Minsan pinag-isipan ko lagi, paano maging batay matanda na? Kasi sabi niya, hindi kayo makakapasok sa langit kung hindi kayo, sa Tagalog, di ba, makatulad sa isang bata, a little child, he shall not enter therein. Ito ba ay parable? Kasi sabi niya anong sabi rito? Of such is the kingdom of God. Pag sinabing such the kingdom, katulad. Di ba? Parang naghahalimbawa siya. Katulad. Kapag lang yung Lord's Supper ay katulad, kahawig, or picture, ganon. So mayroong pinipicture dito ng ating Panginoon, inahalin tulad, na kung paano pumasok sa karyan ng Diyos, katulad ng pagiging isang bata. Ang malimit sinasabi doon, paano maging bata, ay ihian mo yung ihian mo short mo. O ganun ba, magpasaway ka. Kaya malimit na sinasabi, palaasa, ganon. Ganon ng maging bata. Palaasa, umasa. Parang tayo, malimit ganon ng exposition nila dapat ang mananampalataya ay aasa lang sa Diyos. Huwag aasa sa kanyang pinag-aralan, sa kanyang titulo, kanyang negosyo, kanyang trabaho, kanyang kapamilya. Ang gagawin lang ay aasa. Katulad ng isang bata, ganon ang explanation na limit, di ba, Pastor? Pero tingnan natin ng iba pang aspeto. Sabi nung nagkaroon na encounter ng Lord Jesus with Nicodemus,
John 3:1. Tingnan natin sa John 3:1. Kaya nga si John ay naging John the Beloved eh. Laging parang bata nakahilig sa Panginoon. Okay. Saan yan? John 3:1. Ang hirap talaga hanapin. Yan, Pastor, ang laki ng Bible eh. At sabi ni Pastor Jimmy, tanggalin mo salamin mo. Sabi niya, hindi ko pa rin mabasa eh. Kasi yung mata ko, naluto ng welding. Nagwe-welding kasi ako. Minsan, pag dumiklip yung welding, luto yung mata ko. Eh, hindi mo naman, pag welding, pag spark nun, hindi mo maipikit nga kaigad na gano'n, di ba? Hindi mo maipikit agad. So, naluto yung kanyang ano. Kaya hindi ako makabasa ng hindi ako magsalamin. Yan. So, sabi niya sa John 3:1. Ano yung John 3:1? So there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Tama ba? The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Tapos ang sagot ng Panginoon, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ibig sabihin, yung pagiging bata ay sinagot naman dito sa 1 John konting exposition lang konti. Yan, konti-konti lang. Para wala na akong maraming sasabihin. Nasaan na yung 1 John? Ayun. Okay. So pag hindi sanay, sabi ni Pastor Rick pag malinis daw yung Bible mo, hindi mo binabasa. So ang ginawa nung kinukis-krukisan niya yung Bible niya. Tapos sabi niya, Pastor, marumi na Bible ko. O yan, parehas na kayo. Dalawa na kayo, sabi. Ayan, dalawa na kayo. O, ayan, okay. So the first epistle of John. Nandito yung little children. Sabi dito ni John is sa chapter 2. Sabi niya, my little children. Ano tawag sa mga mananampalataya rito? Little children. These things write I unto you, that ye sin not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Nakukuha ba? Kung paano yung matanda, maging bata tayo spiritual. Physically, matanda na tayo. Siyempre, yung mga disciple, matatanda na yun. Tagal-tagal na silang tinuruan ng Panginoon. Tagal lang. Mga rami ng doktrina na pag-aralan nun sa Panginoon. Pero sila yung naging mga pasaway eh. Hello? Kaninang umaga, pagdating namin, napakarami dito. May nag-uwian na, dami pa rin natira. Katulad nyo, natira. Bumalik. Pagbalik nyo ba may sumaway sa inyo? Huwag na kayong bumalik doon, wala naman pera doon. Maganon minsan, may mga mananampalataya na matagal lang mananampalataya, ayaw dalhin yung kanilang family sa church. Ayaw nilang dalhin yung kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan. Di ba? So challenge natin ito. Pinipicture ito na tayo yung mga matured na mga Kristiyano, maraming mga bata dyan na wala pang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ayaw natin sila dalhin sa church. Ayaw natin sila dalhin sa Panginoon. Ayaw natin sila siran ng gospel para sila ay ma-born again. Pag na-born again yan, magsisimula yan ng pagiging batang Kristiyano. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na sinasabi niya, such as, inalimbawa lang yun, such as bata. Tayo dating mga batang mga Kristiyano, pinakain tayo ng ating pastor, mga nagba-Bible Sunday School sa atin, ng mga doktrina na pwede tayo lumago. Kaya mga disciple nyo na yan, mga bata po yan. Kahit ang edad niyan, 80 years old, kung yan ay mababaw pa ang kalamang doktrina, bata pa yan. Kailangan alagaan niya na matandang mananampalataya. Amen po ba? At sinabi niya dito, ni John, ang tawag sa mga batang mananampalataya is little children. At sinabi din na Apostle Paul doon sa 1 Corinthians chapter 3. Sabi ko sa inyo, kasalanan ni Pastor Alex to. Ang laki kasi binigay. Ang hirap magbasa eh. Daming babasahin pala. Okay, so yan.
Ano ba yung sinabi ko kanina? 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 3. Yung babes in Christ. Di ba binanggit doon? Paano magiging baby ni Christ yan kung hindi mo dinala sa Panginoon? Paano natin sila dadalhin sa Panginoon? Siran mo ng salvation. Yun ang simulan ng kanyang kapanganakan kapag siya tumanggap sa Panginoon. Hindi po ba? Faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Wala namang naririnig yung kapamilya mo na yan. Hindi ka man nagsasalita sa kanila. Paano sila magiging bata sa Panginoon? Patay yan, patay. Patay spiritual. Parang tayo nung hindi pa tayo pinapanganak, spiritually. Wala tayong kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Maliligtas lang tayo kung mayroon tayong kaalaman na sa salita ng Diyos, lalo sa mabuting balita o yung Gospel of Christ. And that doctrine of Christ na lang, hindi natin ma-share. Kung bakit kailangan ipanganak ang anak ng Diyos, magkatawang tao. Kung bakit yung iba nagtuturo na, hindi pa rin matukoy kung si Jesus Christ ay tao. Yung iba tao lang, yung iba ay siya yung God the Father, siya yung God the Son, siya rin yung God the Holy Spirit. Di ba? Nalilito pagdating sa doktrina kay Jesus Christ. Pero pagdating naman sa God, wala namang problema kasi common naman yung attributes doon eh, no? God is love, God is provider, God is kahit doon sa sabi tinuturo ng Wilmington, nandun lahat yun eh, yung attributes of God. Napakarami. Pag attributes of God, marami. Pero pagdating doon kay Jesus Christ, nagtatalo-talo mga pastor, mga relihiyoso. Ang tanong ngayon, saan ba naging tao si Jesus Christ? Ang naging tao doon, yung pagiging katawan niya, yung lamad. Yun ang anak ni Mary. Kaya si Mary, hindi siya mother of God. Hindi siya mother of God kasi ang God hindi ipinapanganak. Ang God doon, yung Spirit na kay Jesus. Kaya nga, binigay niya Holy Spirit niya sa Father, doon siya namatay kasi hindi mo pwede patayin yung Diyos. Nakaranas ang Panginoon nating namatay. Nung kanyang isuko, yung kanyang espiritu ng pagka-Diyos sa Ama. So 3 days, nagsanib uli, yung kanyang katawan, kaluluwa at espiritu, nabuhay siya muli. Kasi hindi kaya, sabi ng Bible, walang kakayanan na ang Diyos doon sa Revelation 2, na panatilihin siya doon sa impyerno. Impyerno tinutukoy doon eh. Ibig sabihin, pumunta siya sa impyerno, pero hindi ko alam kung na-impyerno siya. Na nakaranas ng katulad ng kasi wala naman matlinaw na naranasan niya yung, maliban dun sa Book of Acts, nakaranas siya ng pain of death, binabanggit doon sa Acts chapter 2. Yung pain of death, nandun. Doon sa Ephesians 4, nandun din. Pumunta siya doon sa kailaliman, doon sa heart of the earth. Yung libingan dyan sa may simenteryo, hindi naman heart of the earth yan. Ang heart of the earth, doon sa may kalagitnaan. Ibig sabihin, nakarating siya doon. Bakit? Kasi tangan-tangan niya yung makasalanan natin. Ayan. Tangan niya yung kasalanan natin. Para hindi tayong bitayin. Kung kayo nakarating ng Muntinlupa, dumalo kayo ng isang paghahatol para sa mga nang-rape, ang panahon ni Marcos, o kaya ikaw ay isang leader ng mga komunista at marami ka nang napapatay, pwede kang bitayin. Di ba, Ma'am Au? Natulog na si Mama. Sabi ko, matutulog na eh. Natulog nga talaga. Hindi ko natuloy matanong. Yan. Nung panahon ng Marcos, yung unang Marcos, yung tatay, kapag ikaw nagkasala noon, may bitay ka. Kahit military ka pa, bibitayin ka noon. Yan. Yung ang kasama ko sa trabaho noon, na nasa UP ang kanyang anak, yung nag-recruit sa akin, taga-UP. Kasi hindi naman ako taga-UP, taga-UP-an ako ng lata. Anak siya ng Colonel. Nag-aral siya na UP. Yung tatay niya, binitay ni Marcos sa Malacanang kasi aktivista kontra kay Marcos. Ayan. Yung bitayad ay para sa mga heinous crime.
Ba, na-rape, nagnakaw, may pinatay, ganon. Nag-adultery, ganon siguro. Ano ba, may nabitay ba na adultery kaso? Parang wala pa yata no? Nag-asawa ng hindi niya asawa. Nagsama na hindi kasal. Wala pa nabibitay, kaya nga malakas ang loob yung mga kabataan na magsama ng walang kasal Lalo ngayon. Ginagawang legal yung illegal sa Biblia. Ginagawa na legal ngayon. Kung saan ka masaya. Ganun ngayon Pero nung panahon na ng ating Panginoon, bakit siya binitay sa cross? Kasi lahat ng kasinungalingan natin inako niya. Lahat ng ating, doon sa Revelation, yung binabanggit sa Revelation, and the fearful, and the unbelieving, and the abominable, and the sorcerer, and the, mamamatay, lahat ng yan, inako lahat ni Jesus Christ yun. Alam nga naman na dinala lang niya yung kasalanan natin doon sa libingan dyan, sa 6 feet below the ground. Siyempre galit ang ama sa kasalanan, di ba? Lumayo sa anak. Kaya nga sabi niya, Father, ba't mo ko pinabayaan? Tapos sabi ng mga ibang reliyon, ba't daw tumatawag si Jesus Christ kung Diyos siya, bakit tumatawag siya sa ama? Bakit siya pinabayaan? Kasi nagkatawang tao siya Nararanasan niya yung sakit, yung hapdi, yung hirap emotionally, physically, lahat nararamdaman niya. Yung nararamdaman natin, pag tayo napapahirapan, naramdaman niya yon sa pagkakatawang tao niya. Lalo na nung ibinagkatiwala niya yung kanyang spirit sa Ama, doon sa Luke 23. Kung babasahin natin sa Luke 23. Ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, yung Espiritu, yun ang Diyos. Kasama niya doon sa John 4:24. Di ba, nung kausap niya yung Samaritan woman? Ano yun nasa John 44? John 4:24. If you worship God, worship Him in Spirit and in truth. Si Jesus Christ ang kausap nung Samaritan woman, hindi naman sinabi, ako yung Diyos. Di ba, hindi man niya sinabi. Pero pag may nag-worship sa Kanya, hindi niya sinasawata. Kasi yung Espiritu ng Diyos, nandun sa katawan niya. At yung katawan na yon, na dala-dala niya, katawang katulad natin. Kasi anak siya ni Mary. Di ba? May tinawag na hypostatic ba yun tawag doon? Ayan, yun. Okay, yun. Parang tayo, ganun. Meron tayong body, soul, and spirit. Kung urusurin mo, Bible, meron din si Lord Jesus doon. Kaya kung tayo ay nais nating maging bata, yung mga bata na hindi pa, maraming mga bata dyan, bata spiritual, hindi yung bata na ganyan. Kaya minsan parang tama yung doktrina ng isang pastor na yung bata na walang magulang na Christian, pupunta rin na impyerno kasi whosoever believe, yun ang kanyang katwiran Maawa ka sa anak mo, di ba? Kung anak mo yan, sasabihin mo, kaya dedication, di ba? Tayong mga baptist, hindi natin winiusikan ng tubig yung anak na. Katulad ni Pastor Alex, nung dinidikit niya yung anak ko si Giselep, kinausap kami magulang. Dedication yun nadadalhin namin ng anak namin para paglaki, maging yan. Maging Kristiyano yan. Maging maborn again yan. Hindi po ba? So yan ang pagkakaano ka dyan, kung nasa inyo yung iba pang mga pagkakaalam dun sa na yun. Sa tingin ko ay doon sabi niya, in such as, katulad, yun ang ibig sabihin doon. Kung kayo na matatanda na, physically, pero spiritually, hindi kayo pa pinapanganak, kayo na ipanganak upang maging bata. At paging bata, mag-matured, someday, ikaw na yung huwag mong sawayin yung mga lalapit sa Panginoon na hindi paligtas. Amen po ba? So, tapos na po tayo. Yun lang. Tayo po tumay, tayo manalang. Dakilang Diyos, Amang Banal.